nakakawindang ang revelasyon, ang pasabog ni Dean Chase ngayon mga kadunatis. Grabe, 55 minutes ago. Di basta-basta yun. Kita nyo na ba? Puntahan nyo mga kadunatics. Ang nangyari kasi, tumahimik siya ng buwan din mga kadunatics, kasi nahack yung account nila at recently lang na recovered. At eto yung pinakamalaking pasabog niya. Ang sabi niya kasi mga kadunatics, eto si Marcos Jr. ay may HIV AIDS mga kadunatics. What the heck? Kasi daw si Mr. T, ang kalaguyo ni Marcos Jr., positive mga kadunatics. Eto na ba yung sinasabi nating karma na talaga? May mga reports mga kadunatics na nagkakasakit itong si Presidente Marcos Jr. At alam naman natin, the way we look at him mga kadunatics sa camera, parang dry na dry siya Iba, kakaiba yung aura niya mga kadunatics. Just like before. Kakaiba ngayon. Of course, nagkasakit talaga siya. Pero, diverticulitis lang mga kadunatics. Yung bang may problema sa pag-iisip, no? Sa pagtulog. Yun lang daw mga kadunatics. Pero, hindi naman yung aura niya, yung countenance niya mga kadunatics, kakaiba talaga sa reality. Sa sinasabi niya. Dry na dry. Noon mga kadunatics, may kasama ako sa work. Eto, walang halong biro. Nagtataka na lang ako mga kadunatics, kasi bakit ba tong kasama namin? Hindi ko alam kung red pa pala ako. Didiretso na sana ako mahirap tingnan dito. Ito lang pala Okay, go back to the topic. Nagtataka kami kung bakit palaging nagkakasakit yung kasama namin, tsaka nag-iiba yung hitsura niya. Ay talaga mga kadunatics, nagda-dry yung skin niya. Akala lang namin na normal issue lang. Nalaman namin, late na namin nalaman, umalis na siya sa workplace namin, na may HIV AIDS siya mga kadunatics. Kasi yung Africa na kasama namin, isang bading. In a week mga kadunatics, nasabi niya talaga sa amin na iba-ibang lalaki ang kasama niya gabi-gabi. Ganyan katindi siya mga kadunatics. African na bading talaga siya. Sa unang impression mo sa kanya mga kadunatics, hindi mo makikita na bading siya. Pero after a while, yung mga galawan niya, the way he talks mga kadunatics, ay talagang bading. So yun. Tapos may naging best friend siya na isang Thai, na pag-alaman namin through that best friend mga kadunatics, na nagpa-check up pala siya sa isang hospital for HIV AIDS. The heck? At yun nga, positive siya mga kadunatics. Nalaman lang namin nung umalis na siya. Ganyan katindi, sobrang tindi. Parang ganyan nung nangyayari kay BBM mga kadunatics palaging nagkakasakit. Kaya grabe yung pasabog na yun. First may video, ngayon eto. Alam nyo ba, hindi basta-basta ang paratang ni Dean Chase. Kung susumahin mo, he is alleging the President of the Republic of the Philippines. Hindi basta-basta yan. At ilang beses nang hinamon ni Dean Chase na magsampa kayo ng kaso sa akin, Mr. President at Lisa Marcos. Hindi ba tayo nagtataka?
na wala silang say sa mga revelasyon ni Dean Chase, hindi man lang sila nagsampa ng kaso ng libel. Akala ko ba they are very tight sa mga fake news, di ba? Alam naman natin yan, may mga ipapakulong sila dahil sa fake news na yan. Recently lang, 3 vloggers mga kadunatics ang sasampahan nilang kaso dahil daw sa pinakalat na nagkasakit daw si Marcos Jr. At ang PCO na, pati pa si Claire Castro, sila na mismo ang nagsabi na they are very serious about matter concerning fake news. Kung fake news talaga itong pinagsasabi ni Dean Chase, bakit hindi man lang sila nagsampa ng kaso? Bakit doon sa iba? Ay grabe, kung maka-tweet sila sa isang vlogger, akala mo kriminal. Dito pa lang malalaman natin na may katotohanan ang mga pinagsasabi ni Dean Chase. Hindi lang ginagamit ni Dean Chase yung bunganga niya mga kadunatics for information, pati ebidensya meron siya. So ano sa tingin nyo mga kadunatics? Ngayon ang AIDS naman, especially kung mayaman ka, kahit nga hindi treatable naman yan mga kadunatics. Though hindi na yan mawawala sa'yo, pero there are medicines that prevents you from contaminating others, para di mawahawaan yung iba. Pero yun nga lang, lifetime treatment yan. O ito mga kadunatics, magandang balita no? Nakinig ba kayo sa impeachment hearing kahapon kay Inday Sara Duterte? May pasabog si Trililing Alam naman natin yung pasabog niya. May bilyon-bilyon daw transaction sa bank account ni na Inday Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Kung totoo man yun mga kadunatics yung transaction na yun, walang problema para sa akin. Walang problema. Ito talaga yung pinapalabas ng media, House of Representatives, na grabe, bilyon-bilyon yung pera na nasa account ni Inday Sara Duterte. Grabe, ninakaw yan. Alam nyo mga kadunatics ito, kung nagtatrabaho ka mga kadunatics at least 30,000 pesos yung monthly mo in 10 years. In 10 years mga kadunatics, may almost 5 million ka na sa bank account mo. Transaction. It doesn't mean mga kadunatics na andun yung 4 million sa bank account mo. It's just a transaction. Yung inflow, pumapasok na pera sa mga kadunatics, umabot ng 4 million in 10 years kung nagsasahod ka at least ng 30,000 pesos a month. Ayan, okay, may 4 million ka na mga kadunatics. Tapos isama mo pa yung outflow. What is outflow? Yung pera na lumalabas galing sa bank account mo mga kadunatics. Etong 4 million na pera mo na nasa bangkong mga kadunatics ay lumabas din. Kasi wala ka namang pera dyan natira, di ba? Of course, lumabas din. Idodoble na natin. That is 8 million. Ang ginawa kasi sa House of Representatives mga kadunatics, sa hearing nila, tinotal nila ang inflow at outflow. Okay? May 8 million ka na. Ngayon, okay, lumabas na yung 4 million outflow. Tapos yung 1 million bumalik sa'yo kasi may nagkautang pala. Ayun, another 1 million ang inflow, pero the same money nanggaling sa same money mga kadunatics. 1 million, nagiging 9 million na lahat ang bank account transaction mo. It doesn't mean mga kadunatics 9 million yung pera mo 4 million lang. Tapos ngayon bumili ka ng kotse, ayan, 500,000 pesos. Outflow na naman yan mga kadunatics. Lumabas na naman yung 500 pesos. So 959 million 500 pesos na 500,000 pesos na ang bank transaction mo mga kadunatics. Di ba? Ang dali. Ngayon yung pera, yung kotse mo pala,
ay ibinenta mo at nabenta mo ng 1,000,000 kasi pinaganda mo mga kadonatics. Papasok na naman ngayon ang pera ha? Which is inflow sa bank account mo, another 1,000,000 na naman. Supposed to be 4,000,000 lang yan yung una. Tapos ngayon nagpapautang ka na naman ng 1,000,000. Lumabas na naman yung 1,000,000 na yun. Another transaction na naman mga kadonatics. Yan ang nangyayari ngayon. Bakit? Kung totoo yung may 6 billion sa account ni Inday Sara Duterte at Mans Carpio. Excuse me mga loyalista, mga dilawan, mga pinklawan, okay? We are not just talking here an ordinary citizen. They are mga kadonatics ay government officials. May mga negosyo pa, attorney pa, vice president pa. Kaya nga mga kadonatics, yung perang 6 billion yung sinabi ni Trillanes, kulang na kulang yan for 20 years mga kadonatics, kasi binilang nila sa 2005 pa to 2025. That is 20 years mga kadonatics of transaction. Pabalik-balik yung pera, out in, out in, out in, out in. Tinotal nila mga kadonatics, umabot ng 6 billion. Para sa akin nga lang kulang na kulang yan for the government officials mga kadonatics, kagaya nila Inday Sara Duterte. Tapos joint account pa nila mga kadonatics ng kanyang asawa. Kulang na kulang. Bakit kulang mga kadonatics? Kasi ako mismo ako mismo mga kadonatics, may around 5 million siguro na pesos bank transaction since 2015. Totoo yan mga kadonatics. Kung susumahin ko yung mga inflow lang yan inflow, yung pumapasok sa bank account ko since 2015 until now. So nasa 5 million pesos. Ngayon kasi wala na natira, lumabas yung lahat mga kadonatics. Another bank transaction na naman yun. 5 million plus 5 million, 10 million itotal mo. Tapos may mga transaction pa ako na pabalik-balik yung pera. Kasi ito, pinatransfer ko muna, another bank transaction na naman yon. Tapos pinabalik ko na naman sa friend ko yung pera na yon. May pinautang ako, binayaran niya, same money mga kadonatics, pumasok at lumabas lang. Pag itotal mo yun mga kadonatics, siguro nasa 15 million pesos na ay mayaman ako. Kung tutuusin mga kadonatics, kung makita nilang record law, isa ka lang ito lang yung work mo. Tapos bakit may 15 million ka? That is unexplained wealth. That is a malicious transaction. Dapat ka nang imbestigahan ngayon. Ganyan ang nangyayari ngayon mga kadonatics. Kaya confident sila Inday Sara Duterte na lahat na ito mga kadonatics ay walang silbi, useless na useless. Alam nyo ba dito sa Vietnam mga kadonatics, federalismo yung datingan dito. Every city ay nagko-compete na mapaganda yung city nila. Grabe dito mga kadonatics. Yan mga kadonatics, hindi yan ghost project hindi katulad sa Pilipinas na ay nako, ang daming ghost project. Wala masyadong ghost project dito mga kadonatics kasi takot sila mangorap dito. Though may mga corruption naman, hindi naman perfect, pero wala akong nakita masyadong ghost project dito mga kadonatics as far as my knowledge is concerned. Nagpapatalbugan yung mga cities dito, di basta-basta. Federalismo nga ang dating. They don't have to give all their income mga kadonatics sa national. Ang ginagawa lang nila, may portion lang na ibinibigay. Kagaya ba sa pagiging federalismo mga kadonatics na hindi lahat ibibigay, at least 20% sa national, at yung 20% na income mo
for that year mga kadonatics ay mapupunta sa mga proyekto sa cities mo. Kaya napakaganda ng sistema dito mga kadonatics. Super fast yung economy nila dito mga kadonatics. Few years back, we are so much better than them. So much better mga kadonatics. Sa katunayan nga, yung mga agriculturist nila dito sa Vietnam, okay, ay nag-aaral sa Pilipinas. Totoo yan mga kadonatics. Nag-aaral sila sa Pilipinas kasi maganda yung education natin doon. And aside from that, may magaganda tayong facilities, especially sa rice department mga kadonatics ha. Pinag-aaralan nila mga kadonatics dito yung tamang timpla ng pagtanim ng bigas. Yung mga varieties mga kadonatics. Alam nyo ba mga kadonatics ngayon, ha? They are so much better than us in agriculture, to the extent na nag-i-import na yung Pilipinas mga kadonatics ng bigas from Vietnam. 2 years ago, nag-renew na naman sila si Bongbong Marcos ng 5-year contract ng rice importation mga kadonatics. At alam nyo ba, ang sarap ng bigas nila dito. Mahal man o hindi mga kadonatics, sarap ng bigas nila. Trust me, parang walang ang NFA dito eh. In my 2 years of experience here, wala pa akong natikman na bigas na parang NFA mga kadonatics. Ang sarap talaga. Pero yung pricing mga kadonatics, nako, mas mahal pang sa Pilipinas. Ganyan katindi. Tayo na yung kumukuha mga kadonatics sa pinag-aaralan nila sa Pilipinas. It's supposed to be mga kadonatics, tayo yung nag-e-export eh. Wala. Kawawang Pilipinas, kawawa talaga. And kung i-search nyo ha, i-search nyo sa buong mundo mga kadonatics, ang Vietnam ang ang cheapest country to travel to mga kadonatics. Cheapest talaga ang Vietnam. Maganda yung sapatos ni tatay oh, tingnan naman. Ako nako, wala talaga. Pang 20s yung sapatos ni tatay. Ayun sa akin mga kadonatics oh. Pang 60s. Ay nako naman oy. Woo, like that. Winner. Ayan yan yung motor na yan mga kadonatics. Wala yan sa Pinas. Wala din sa Thailand. Dito lang yan. Tingnan sa Pinas pala. Nasa Pinas pala yan. Pero mas mura dito. Doon kasi sa Pilipinas, ang laki ng tax. Sobrang laki ng tax. Kaya ayun, pagbili mo, dollars din yung presyohan. Dapat kasi malaki yung tax sa Pilipinas eh. Parang malaki yung mga nakaw nila. Ganyan kasi sila ka balahura. Ayaw nga suspendihin yung tax sa gasolina kasi mawalan yung income nila, income ni Bongbong Marcos. Sana naman mag-enjoy kayo dito no, sa channel na to. More on bike with a little touch of politics. Hey mga sasakyan, bus, VinFast, bakit andyan kayo? Motorcycle lane to. Come on. Hello. Wag naman. Ayun na. Stuck na tayo. Puros malalaki dito. Grabe. Ito lang ang di maganda dito, nakakatakot. Sobrang laki naman sasakyan. What that? Loko.
Busy talaga sila sa importation, exportation sa Vietnam eh. Kaya napaka, itong mga containers na to, araw-araw mo yan makikita. Busy na busy talaga sila. Ay, nako. Saan kayo galing? Grabe itong mga container na to ah. Kino-contain talaga yung soul natin. Soul! Nakakapangamba, nakakabighani. What the? Oh! Grabe, pasok talaga. Ganyan sila ka-rider dito ha. Tapos may mga kangoko nga. Sobrang galing nila dito sa Vietnam. Babae, matanda, bata, ngipin o wala. Sobrang galing nila dito magmanyobra ng motorsiklo. Hey! Ano naman klase ito? Eh! Sa likod pala siya. Ang disadvantage lang talaga dito eh, grabe. Yung horn nila na horn eh. Sobrang gamit na gamit eh. Horn na horn eh. Grabe talaga. Nung unang lapag ko dito sa Vietnam, nako, nabibingi talaga ako eh. Ha? Beep beep dito, beep beep doon, beep beep ng lahat. Left and right, back and forth, up and wide. Pero ngayon okay naman. Minsan lang annoying pa rin. Kaya sa Pinas mo gawin yan, yung palaging pip pip, parang ganon. Nako, Pinas mo gawin yan. Ang iinit ng ulo ng mga tao sa Pinas. Grabe. Road rage agad yan. Road rage agad yan mga kangokong. Ganyan katindi. Nawawala na yung respeto sa isa't isa. Oh, yan oh. Oh, normal lang yan sila. Gamit na gamit yung horn nila dito eh. Horn na horn eh. What the heck? Dito muna tayo. Dito. Oh no. VinFast. Ganda ng VinFast nila dito, no? Electric cars yan ha. Kaya nga napapunta talaga si Bongbong Marcos dito mga kamokong eh, para makipag-transact sa VinFast na yan. Ayun, may mga VinFast na sa Pilipinas. Kaso nga lang, yung kinuha ni BBM ay mga second hand. Slightly used lang naman, yung mga hindi nakabayad na kliyente. At pwede kong ipakita